some people are debating if Jesus really has resurrected from the dead. And there has been a lot of research done upang patunayan ang katotohanan na hindi totoo o ang katotohanan na nabuhay sa magmuli ang Panginoon. At ganoon din, nag-research din ang mga kaaway ng Christianity to disprove that our Christ has resurrected from the dead. Especially today, meron tinatawag na DNA. Yung mga pinaglibingan ng mga namatay, may naiiwanan dong bahagi ng DNA. Pag nakuha yon, katunayang naroon yung bangkay na nabulok, na bumalik sa alabok. Pero hanggang ngayon, kahit anong hukay nila doon sa tomb ni Jesus, walang makitang ebidensya na naroon ang katawang lupa ni Kristo. Sabi naman nila, ay ninakaw ng mga alagad. Paano nanakawin? Takot na takot kaya ang mga alagad, bahagang buntot eh. Noong ang Panginoon ay hinuli, binugbog, pinako sa krus, takbuhan nga sila eh. Yung mga babae lang ang malakas ng loob na hanggang sa mamatay si Kristo, hanggang sa mabuhay na magmuli. Sino naroon? Babae, lalaki? Mabuhay ang babae. Praise God, di ba? Talagang gustong malaman ng mga babae kung totoo talaga. Chismosa talaga eh. Chismosa, hallelujah, praise God. At yun ang magandang chismosa. Gusto nilang malaman ang katotohanan. Totoo nga kaya? Totoo nga kaya? They want to bear. And they proved, and they were the one who told the disciples, the men, the apostles, na totoo nga, buhay si Kristo. Ano po? Sa Middle East, sa dami ng kalaban ng Christianity, they have done everything to disprove that our Jesus, that your Jesus, has resurrected from the dead. Hindi nila mapatunayan, ninakaw lamang sapagkat bahag na bahag ka sa buntot at takot yung mga alagad. How can they do that? They did not have the courage to do that. Ano po? At kahit na nga sabihin natin ninakaw, they can easily be found. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, sapagkat after Jesus resurrected from the dead, ang mga alagad ay lumabas na, hindi na nagtago. And therefore, they can arrest those disciples, those apostles, and make them produce the body of Jesus. But thank God, because Jesus' body cannot be produced na isang bangkay. Sapagkat ang katawan ni Kristo ay nabuhay na magmuli. At sabi ng 1 Corinthians chapter 15, siyang una, panghanay sa lahat ng nabuhay na magmuli, sapagkat ang lahat ng mananalig kay Kristo, bagaman mamamatay, ay muling mabubuhay. Hallelujah. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Kaya ang sabi rin ng 1 Corinthians chapter 15, nasa na ang kamandag mo kamatayan? Wala na. Wala ka nang magagawa. Sapagkat mamatay man kami, bubuhayin kami muli ni Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. At pagbalik ni Kristo, ay bubuhayin tayo mga namatay at tayong mga buhay kasama na sasalubong. Sabi ng 1 Thessalonians, ano po mga kapatid, mga minamahal, Resurrection Sunday is an occasion where we should celebrate. Kung pinagdiriwan natin ang Pasko, mas lalong dapat natin pagdiwang ang Pasko ng pagkabuhay. Sapagkat lahat ng pangako ng unang Pasko ay nagkakaroon ng reality sa Pasko ng pagkabuhay. Na lahat pala ng katotohanan sa unang Pasko ay totoo. Hallelujah! Dahil nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. At dapat nakikita yan sa inyong mga muka. At dapat nadidinig yan sa iyong mga palakpak. Hallelujah! Praise God! Kaya maligayang Pasko ng pagkabuhay, ano po? Nakita nga kanina yung picture na si Jesus, empty tomb, ano po? Yung kanyang libingan ay walang laman. Hallelujah. When you go to Israel, ano po? Talagang hanggang ngayon po, yan po, empty tomb po, ano po? Wala po. Naiwan po yung kanyang binilabal sa kanya sapagkat siya'y nabuhay magmuli. Yung pong pinantakip dito, wala pong pwedeng kumuha ng ilang tao lang, maraming tao. At sinelyohan yun, sinilled. At mismo yung mga sundalo nanginig ang tumbong dahil umuga at totoong nabuhay na magmuli. Kaya lang sinuhulan ng mga nasa authority. Noon pa lang, uso na ang suhol para ipamalita ang isang fake news na si Jesus ay ninakaw ng mga alagad. Ano po? At hindi nabuhay na magmuli. So sinuhulan nila yung mga sundalo. But the fact remained that my Christ and your Jesus, our Jesus, He has risen from the dead. But what is the implication of this all? I am sure, if not all of us, majority of us and most of us believe that our Jesus has risen from the dead. But what is the implication of this truth? Ano ito sa atin? Ano ang ibig sabihin ito sa atin? Pag tinignan po natin yung ating pong verse, ano po, sa ating pong month-long series, ano po, yung Ephesians 3:20, ano po,
my God is able to do exceedingly, abundantly, beyond ano po, now to Him who is able to do immeasurably, more than all we ask, more than all we imagine, according to His, walang power, sigaw nyo, His, that is at work within us. You know, this is the same power that resurrected the body of Jesus from the dead. Hallelujah. And He is the Holy Spirit of God. Hallelujah. And He is available to all of us. When you invite the Lord Jesus Christ, came into our heart, and because He came into our heart, the Holy Spirit came into our heart also. Kaya sabi ng 1 Corinthians 3:16, do you not know that your body is the temple of the Holy Ghost? Ano po? 1 Corinthians 3:16. Ano po? Ano sabi? Hindi nyo ba alam that you yourselves are God's temple, and that God's Spirit dwell in your midst. Ikaw mismo ay templo. At pag nagtitipon-tipon ang mga templo, nasa kalagitnaan ninyo ang Espiritu ng Diyos. Wala mong palakpak sa Espiritu Santo. He is not something that you need to call upon when you are in need. No, He is already in you. Hallelujah. And He is the one who resurrected the dead body of Jesus. And therefore, He can make your life lively. Hallelujah. He can do something sa problema mo. Hallelujah. That's the implication of this. Mga kapatid, mga minamahal, the fact that our Jesus is risen from the dead, then that same power that resurrected His body is available to all of us. At work within us. That's our message for today. Power at work. Sigaw niyo nga po, power at work. He is not just power, but He is at work. He is not just power, but He is a person at work. Talagang may totoong malasakit. Hindi kagaya ng ibang politiko na kunwari may malasakit at may malasakit center pa, pero hindi naman nagmamalasakit ng totoo. Diba? Sinamantala pa nga't nagnegosyo nung panahong pandemic. Ano po? Mamula tayo. Mag-ingat tayo sa ating biyahe. Mag-ingat tayo sa paglalakbay. At huwag iboto ang mga malalaking picture na nagsasabing mag-ingat sa biyahe. Ano po? Maaga pa lang ay nag-electioneering na. But anyway, mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our heart. The power of God is at work in my heart. Hallelujah. Ay, ang ganda sabi niyo, tanong mo'y bakit ko alam? Bakit natin alam? Nabuhay si Kristo. Well, sinabi sa Bible, of course. Well, pagkat walang mapatunayan ang mga kaaway ng Christianity until now. Ano po? Sapagkat totoong may nabuhay na magmuli. Merong araw Pilipino na mayaman, kasama niya yung kanyang misis na namamasyal doon sa Israel. Bilang inatake yung mister na mayaman, patay. At pagkaraan, ang sabi, naku misis, meron ba kayong anak sa Pilipinas? Wala po. Wala. Meron ba kamag-anak si mister sa Pilipinas? Wala po. Aba, sa Diyos yun po namin. Huwag nyo nang iuwi yung bangkay. Kasi yun, napakamahal po eh. $1,000 of the dollar po ang kakailanganin para maiuwi nyo yung bangkay. Ang sabi ng misis, hindi. Iuwi ko ang misis ko. Mister ko, iuwi ko ang bangkay ng mister ko. Sabi niya, sobrang mahal niyo pala ang mister ninyo. Gusto niyong iuwi kahit wala namang kamag-anak sa Pilipinas. So, gusto ko iuwi. Kasi dito, sa lugar na ito, minsan may namatay. Pagkaraan ng 3 araw na buhay magbuli, ayoko mangyari sa mister ko yun. Kaya iuwi ko na. Ayaw na niya mabuhay na magbuli. But there is only one who was able to do that. And that is the Lord Jesus Christ. Hallelujah. No one else was able to follow His footsteps. Hallelujah. Kaya ang Christianity ay matatag. Ang Christianity ay matibay. Hallelujah. At mga kapatid, ang Christianity hindi lang pang utak. He is at work. Nandiyan ho ba kayo? The power of Christianity is at work, available. And what's the implication? Well, the Apostle Paul in this passage na binasa ng gwapong lalaki na magiging abogado, ano po, kanina, ay makikita po natin, sabi po, ang key verse po ay nasa verse 10. Sabi ng verse 10, Christ Jesus who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Ano po? But it's now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, ano raw po? Who has destroyed, ano raw po winasak? Ano winasak? Ang isang beses pinanganak, 2 beses mamatay. Ibig sabihin ng death, separation. Pag napunta ka sa burol, naroon yung katawan ng binalo mo, pero wala na siya doon. Separated na yung kanyang
kaluluwa, yung kanyang espiritu doon sa katawan. Kaya death. But ang matinding death ay yung separation from God at pagtungo sa impyerno. Kaya mga kapatid, nakakatakot ang impyerno, hindi lang dahil lake of fire ang impyerno at walang katapusang paghihirap, kundi yun yung final na ikaw at ako ay hiwalay na sa buhay na wala iba kundi ang Diyos. Yun ang pinakamapait. Ano po? Pero salamat sapagkat hindi na natin mararanasan yun. Hallelujah. Bagaman ang sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. And sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death. Dahil lahat tayo nagkasala, patungo tayo sa impyerno. Pero salamat. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Wala bang palakpak sa Panginoon? So dahil kay Kristo, hindi na death, may eternal life ka. At ang sabi ng ating text dito, ano po, dinestroy niyang pagkabuhay na magmuli ni Jesus ang kamatayan. Hallelujah. Anong kamatayan yon? Well, yung kamatayan na ikaw at ako, bagaman mamamatay physically, ay muling mabubuhay. Hindi na tayo kayang kulungin ng kamatayan. Kaya sa Ephesians chapter 4, na si Jesus ay mamatay, pumunta siya sa kailaliman hanggang sa impyerno upang ipakita niya na hindi siya kayang i-hold ng impyerno. And after 3 days, nakalampas siya at nakaalis. At dineclare niya sa impyerno na kayong mga hindi nanalig sa salita pangako ng mga propeta ay kailangan makaalam na ang pangako ng mga propeta na may tagapagligtas na darating ay totoo. And I cannot be hold here in Hades. And He has broken. Hallelujah! The power of death. Wala bang malakas na palakpak sa Panginoon? Ano yung death na yan? Na you and I cannot be brought to hell anymore. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. So, winasak ang kamatayan. Pangalawa, yung buhay at immortality ay binigay na sa atin dahil sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Hallelujah! Praise the Lord. May the Lord speak to our heart. What's the implication? Ano po? I have a favorite author sa amin sa Campus for Christ, ano po, sa CCC Boy, si Josh McDowell, ano po. Meron siyang makapal na libro, napakatagal kong basahin, ang hirap. Scientific po ang kanyang presentation, ang pamagat, the evidence that demands verdict. At sinasabi niya doon, mga scientific findings kung paano ang katotohanan na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na magmuli. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, but what's the implication of this? I know in my heart that you know that. We all know that. But what's the implication of this all? Well, sabi niya Apostle Paul sa verse 6. Ano po? Sabi niya, for this reason, I remind you to fan to flame the gifts of God which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit, verse 7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Ano po? Atuloy natin, ano po? Patinan po natin yan, ano po? Siguro we can end sa 7, ano po? Ano po sabi diyan? Yung binigay sa ating espiritu ay espiritu ng hindi po timid, ano po? But the power, love, may kapangyarihan. Sabi mga kapatid, mga minamahal, the fact that Jesus has resurrected from the dead, the power that resurrected Him from the dead is available to all of us. He is at work. Hallelujah. And because He is at work, mga kapatid, mga minamahal, you and I are empowered. You and I are empowered. Tayo ay men and women of power. Power to do what? Power to serve. Hallelujah. Today, a lot of people would like to be put in power, would like to be elected para pagyamanin yung kanilang pamilya, para mag-lord over, para maging magarbo ang buhay. But you know what? Power, sabi nga ni Spider-Man, great power, ano raw po? Ha? Yes. And the responsibility is to be a servant with the power available to you. Kaya ang mga government official, ang tawag dyan, public servants. Everybody say servants. So hindi sila pinapanginoon, hindi sila pinupuon, hindi sila iniidolo. Sila'y binabantayan, dapat nagsisilbi. Pangalawa, ini-encourage pag naggumagawa ng tama. Tulad ng Pangulong Marcos Jr. Yung kanyang paninindigan sa West Philippine Sea, napakaganda noon. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa kanyang paninindigan. Parang ayaw nyo, ano? Kahit hindi nyo binoto si Bongbong, presidente natin yun, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niya.
At sabi ng Bible, dapat pinagpe-pray natin. Sabi nung listener ko sa radio, Bishop, bumaligtad ka na, maka-Aquino ka. Bakit ngayon maka-Marcos ka na? Hindi po ako maka-Aquino, hindi ako maka-Marcos. Ako'y maka-Heso Kristo. Ano po? I am not for Marcos, I am not for Aquinos, I am not for Lenny Robredo, I am for Jesus. And everyone who advances the cause of Jesus, we support. Amen? Wala yata talagang, gusto nyo talaga politiko nyo, no? Ha? You should not be a blind follower of any politicians. They are supposed to be public servants. Hallelujah. Pero kita mo, mapakamagarbo na pamumuhay ng kanilang mga anak at pamilya. Ano po? Kaya mga kapatid, kung gusto nyo umayos ang bansa, gising na, gising na, gising na. Ang pagboto natin dapat ay maging matalino. Pero sasabi natin dito, power is meant to become a good servant, to be used to serve. At ito sinasabi po ng talatang ito. Ano po? Na tayong lahat, mga kapatid, mga minahal, dahil nabuhay na magmuli si Yesu Kristo, hindi lang yung government official lang may power. Ikaw, you've got the power. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag kang lulugo-lugo. Huwag kang tutungo-tungo. I've got the power. In the name of Jesus, I've got the power. In the name of the Lord, though Satan rages, I will not be defeated. I've got the power. In the name of the Lord. Nandiyan ba kayo? Sabi mo katabi mo, ha? Medyo ugain mo yung katabi mo. Sabi mo, you've got the power, brother. You've got the power, sister. Kayo mga nasa taas, sabi niya, you've got the power. Eh, may power ba yan? May problema ako. Kaya nga, mas mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng problema. Yan sabi ni Apostle Paul, na sa aking kahinaan, doon ko nararanasan ang kalakasan. Pag tinignan mo, hindi naman na-solve yung problema niya. Naroon pa rin yung sakit niya. Pero sabi niya, ng Panginoon, in your weakness, you're strong. Why? Because He never allowed His sickness to deceive Him that He was powerless just because He was sick. Hallelujah. Just because He was hurting, He was powerless? No! Ang sabi po ni Apostle Paul, huwag mong kalimutan, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa iyo. Nang patungan kita ng kamay, hindi yung pagkapataw ng kamay ni Paul ang nagbigay ng kapangyarihan, kundi yung pag-recognize ng giftings na meron siya. At higit sa lahat, behind the giftings is the power, hallelujah, coming from the Holy Spirit who resurrected Jesus from the dead. Therefore, don't compare yourself with others, please. Don't compare yourself with your brother, with your siblings, with your friend. You've got your own talent, you've got your own giftings, and we all have the same power. And He is the Holy Spirit of the living God. Hallelujah. Amen. Ang nangyayari sa iyo, you're so overwhelmed. You allow yourself to be overwhelmed by your problem. You allow yourself to be overwhelmed by your situation. Or you try to solve your problem. You know what? Let the Lord solve it. Let the Lord be God. Sabi nga, be still and know that I am God. Kasi you try to solve your sickness, you try to solve your financial problem, kasi napapagod ka na. Sa sobrang pagod mo na, sabi mo, Lord, nasaan ka? And sabi ni Lord, narito lang. Kasi ikaw ang gawa ng gawa eh. Bayaan mo ako gumawa. Nandyan ho ba kayo? Gusto niyo bang kumilos ang kapangyarihan, the power at work in you? Sino ang gusto pumalakpak? Kumalakpak. Paglampas na sa kaya mong gawin, tumahimik ka. Manahimik ka sa kapangyarihan ng Panginoon. It's not your territory anymore. Let Him do His thing. And you will be amazed how He can resurrect your situation. Hallelujah. Praise the Lord. Pangalawa, second implication, patinan po natin yung verse 8 and following. Ang sabi dyan, so do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Rather, join me in suffering for the gospel
by the power of God. Alam niyo po, repeatedly, binanggit po yung power, power, power. Hallelujah. Yung gifting sa binigay sa atin, power. Ngayon naman po, sabi diyan, ano po? You and I are given the power. We are not ordinary human being anymore because no less than God is in our heart. Kaya walang problemang hindi mo makakaya. Walang pagsubok na hindi mo makakaya. Harapin mo. Alamin mo yung galing mo. At doon sa galing at husay mo, doon ka pagpapalain ng Panginoon, kapatid. Huwag kang maghanap ng wala sa iyo. Hallelujah. Praise God. Pangalawa po, we are entrusted with a mission. Hallelujah. Because Christ has resurrected from the dead, and the same power that resurrected Him from the dead is at work in your life because you got the mission. When the government sends the soldiers to a mission, the government has the responsibility to provide everything. Provide everything. Even for the loved ones. Kaya yung sweldo, diretso doon sa pamilya. Ano po? Tapos yung mga baril, yung mga damit, lahat provided. Ano po? Kaya nga, nakakalungkot sapagkat ang korap na gobyerno ay yung mga supply ng mga sundalo, hindi binibigay. Kaya yung mga sapatos ng sundalo, butas-butas na pala, walang kapalit. Kasi sa halip na ibigay, kinukurap ng mga nakaupo. Di ba? Yan ang sinigaw ng Senador Trillanes at saka si Jerry Gambala. Isa na ngayon namin missionary sa CCC at ngayon ay nagpo-focus sa nation building. Sila yung mga leader ng Occod Mutiny. Mali ang paggamit ng sandata para itulak ang pagbabago. Ngunit ang kanila pong dahilan ay tama. Sila ay nagprotesta sapagkat yung supply nila hindi binibigay ng gobyerno. It is incumbent upon the government to provide the supplies of all the soldiers. Ano po? Yung mga pulis natin, yung kanilang mga baril, yung iba po sila pa bumibili kasi nakukura po. Ano po? Kaya ito po ay dapat nating ipanalangin. Ano po mga kapatid? Pero ang punto po, it is the government's responsibility when you are given the mission that everything you need is provided. Hallelujah. Kaya nga, na-disappoint ang mga grupo nila, Senator Trillanes at saka si Brother Jerry Gambala nung panahon na yun sapagkat pag nakukupkup nila yung kalaban, nakita nila yung mga baril ng kalaban na pumapatay sa kanilang mga kasamahan, baril ng gobyerno. Abay binebenta sa kalaban. Kaya sila ay nagprotesta. Again, mali pong gumamit ng sandata para magprotesta. Pero tamang iprotesta ang kamalian na pamamalakad ng isang pamahalaan. Sapagkat ang pamahalaan, Romans 13, ay para sa pagsusulong ng tama at pag-ibigil ng mali. Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, citizens are empowered to influence the government people to do what is right and to restrain what is evil. At para mangyari yon, hindi lang yung mga nasa government, kundi lahat ng mamamayan ay may misyon. Ano yung misyon natin? Magkaroon tayo ng maayos na pamayanan. Hindi natin pwedeng ilagak sa kamay ng mga political leader ang maayos na pamayanan. Tayo'y kasama doon. Tayo'y kasama. Ano po? Kaya yung ginagawa ng China, pambihira yung mga kababayan natin, papatayin. Tapos tayo, wala lang. Kaya nga, salamat sa Diyos. Sapagat ang Pangulong Marcos Bongbong Jr. naninindigan kaysa pampalakpak kay Pangulong Bongbong. Kahit hindi nyo binoto, lakasan nyo ang pagpalakpak dahil yan ay utos ng Panginoon sa atin pag gumagawa sila ng tama. Kaya nalulungkot tayo kay Vice President Sara Duterte. Tahimik na tahimik. Yung lamang kay Kibiloy, ang ingay-ingay nilang mag-ama. Pero itong China, tahimik. Terrible. Ano po? Mga kapatid, let us be awakened. Ano ibig natin sabihin? May mission tayong lahat sa mga Pilipino. Ang kapakanan at kasarimlan ng ating bayan. Dapat nating isulong. At bilang mga anak ng Diyos, meron tayong misyon. Ang kapakanan ng kaharian ng Diyos ay dapat nating isulong. Hallelujah! Nandiyan ba kayo? Na ang pagbabago ng bansa ay wala sa politikong ihahalal nyo at ihahalal ko. Ang pag-asa ng bansa ay nasa Panginoong Hesukristo. Na kung siya ay kikilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas, ang pagbabago ay magmumula sa loob, palabas. Kaya hindi lahat ng mga politiko nagpo-profess na sila ay Christian o born again,
Ay, praise God, born again na siya. Hindi. Tingnan natin ang paninindigan. Tingnan natin ang mga tayo. Tingnan natin ang mga desisyon nila. Ano po? Kung talagang consistent to the righteousness of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. But everything starts with the good news that Christ is knocking at the door, and anyone who hears His voice, Revelation 3:20, and opens the door, he will come into Him. Kaya, salamat. Sapagkat when we heard about that gospel, we decided to invite the Lord into our heart and open the doors of our lives. Kaya sabi in Romans 6:23, but the free gift of God is eternal life. At tinanggap natin ang Romans 6:23, ang gift of eternal life. And John chapter 1 verse 2, sabi, ang lahat ng naniwala, hindi tayo huminto sa paniniwala, ang lahat ng tumanggap ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang ating pong misyon, na tayong lahat ay dapat siguraduhin natin ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapitbahay, ay tumanggap din sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag kayong magkasya na kayo ay born again. Praise God. Kung hindi, dapat huwag tayong titigil. Ano po? Patingin natin dyan. Ano po? Ang sabi natin teksto, tignan po ninyo. Dahil si Kristo ay nabuhay na magmuli, winasak niya ang kamatayan. Sabi niya, dito ako tinawag. Hallelujah. Dito ako tinawag. Napakaganda po ng sinabi ng Apostle Paul na yun. Ano po? Kaya sabi niya, join me in the suffering. Grabe po yun. Join me in the suffering. Alam niyo si Apostle Paul, he was so focused on his health. He was so focused on his career. He was so focused on what the Sanhedrin will say about him. And he was trying to please the people around him. But when he encountered the Lord Jesus Christ na iba na, he was no longer focused about himself. He became focused to the agenda of our Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi po ng talata, tingnan po ninyo, ano po? Ang sabi po ng talata, napakaganda, verse 8. Do not be ashamed. Hindi ko ikakahiya ang testimony about the Lord Jesus. Kaya huwag kayong mahiya rin na yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Join me in my suffering for what? Huh? Suffering for ikaw, what has been your suffering for the sake of the gospel? Napahiya ka sa inimbitahan mo. Huminto ka na. Ba? Yun lang. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat yung community ni Brother Tito at Sister Tet ay nagkaroon ng missional trip doon sa Bohol at Cebu. At hindi lang, tinuturo natin, hindi lang kayo magkakaroon ng pasyal. Kailangan missional. Kaya yung kamag-anak ni Brother Roel sa Cebu, ay we minister to them. Tapos sa Bohol, mga kamag-anak ni Brother Tito. At andyan po ang picture, ano po. At pati yung mga nakakamit po namin, ay amin sinasyaran. Ano po, driver, ano po. Yan po yung mga picture, ano po, ayan, no? Yan po. Ito po ay hotel attendant, ano po. Bilisan natin bigihan. Yan po, ay anywhere we go, when there is opportunity, we grab every opportunity. Ayan, iba na yan, papogi na yan. Papogi na yung picture. Nasama yan, ano. So, anyway, yan yung mga sinasira, ano po. At doon sa kamag-anak na Brother Tito, hindi ko makita ibang picture. Lahat po yung mga dinidisciple nila, tig-isa po. Talagang siniran. Pati po yung driver ng aming van, ano po, praise be the name of God. Pagkataga-hope of glory ka, missional ang buhay mo. Pumalakpak nga ang lahat. Hindi ka kontento nagsisimba. Tapos titingin ka ng tingin ng oras, ano oras kaya matatapos? Ano oras? Hindi pag alis mo galing simbahan, sino kaya ang babahaginan ko ng ebanghelyo ng Panginoon? Kapatid, kaibigan, may the Lord speak to your heart. Ayan po, magsuswimming na lang. Nag-share pa ng gospel. Ano po? Ayan po, Sister Lot. Yun, mga kapatid. Tayo po naduduwag eh. Naduduwag kapag wag. You have the Spirit of God. Huwag kang duwag. Huwag kang timid. Ang sabi po sa earlier verse, you are given the Spirit of power, not timidity. Alam niyo po, mga kapatid, mga minamahal, yung mga alagad ng Panginoon, grabe po yan. Ano po? Pag tinignan po ninyo yung mga alagad ng ating Panginoon sa Acts chapter 4 verse 13, nagulat ang mga people in power. Sapagkat sa Acts chapter 4 verse 13, nakita nila na si Peter at si Pedro ay hindi naman nakapag-aral. Ordinaryo lang. Pero nagulat sila because they took note that these men
had been with Jesus. Hallelujah. And therefore they had the, ano po, pakibasa nga. They have the, tanong mo katabi mo, atapang ka ba? Atapang? Atapang atao? O atapang? O wala? Ala atapang? Hiya-hiya, hiya-hiya. Ay mga kapatid, nag-bless tayo sa mga kapatid natin, sinishare yung messages ng Hope of Glory. Ha? Sa online, ano po? At kahit sa online. Si Brother Erwin, ang ating deacon sa Coron, ano po, ay narito. At nagpunta sila, tumawid sila para gadirin ang kanilang mga kamag-anak sa Laguna at para siran ng Ebanghelyo. At narito po ang kanyang pamilya. Palapakan niya natin ang Panginoon. Praise. So yun po, ano po, mga kapatid, gising na. Buhay si Kristo. Let's talk about Jesus. Don't talk about your problem too much. Don't talk about your need too much. Talk about Jesus. And Jesus will take care of your problem. And Jesus will take care of your financial need. And Jesus will take care of your sickness. Eh hindi, ang bukang bibig mo, problema. Eh wag. Maging bukang bibig mo ay si Kristo at ang kaligtasan. Ano po? Hallelujah, praise God. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Pangatlo at panghuli, sabi sa verse, ano po? O, maganda pala, basahin natin tuloy-tuloy po muna. Verse 10, ano po? Verse, up to verse 11. Ang ganda po niya, ano po? 10, 11, ano? But it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and brought life and immortality to light through the gospel. Verse 11. Pakibasa nga ng malakas, please. Yes, of the gospel that we have received, we, like the Apostle Paul, were appointed as herald, tagapagbalita, tagapagchismis. Hallelujah, praise the Lord. At ano po, bilang apostoles, handang ma-send out. Ibig sabihin ng apostle, send out. Handang ma-send out. Ano po, yun ay sabihin ng apostle. Handang mapaghayo, humayo. Kaya totoo tayo. After this, ang marami sa atin humahayo. Sa Valenzuela, sa ating CNB Mall sa hapon, sa CTFP, sa Walter Mar. Grabe, mga kapatid, mga minamahal. May the Lord speak to our heart. At ano po, handang ituro ang Ebanghelyo. Praise the Lord. Pangatlo at panghuli, mga kapatid. Pangatlo at panghuli, ano po? Ano po ang sabi po? Verse 12. Verse 12. Ano po ang sabi? Verse 12, 13, up to 14. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame. Di ba? Hindi niya kinakahiyang na masakripisyong ginagawa niya para sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa lahat sa atin na alang-alang sa ating desire na maitayo ang ating Center for Transformation and Family Enrichment para maraming pamilya ang kumilala sa Panginoon, we are not ashamed that we are contributing to that sacrifice. Ano po? Kaya pakita natin yung pong perspective ng ating CTFP. Kanina pinakita po yung ating pong development. Ngayon pakita natin po na ang Metamorphosis School, Marilao, ay magsisimula na taong 2024-25 school year. Palapakan niya ho natin ang Panginoon. So meron tayo sa Bangkal, Mekawayan, at meron tayo sa Marilao. All permits have been released. Now we can, sabi ng DepEd, magsimula na kayo na mag-promote. Hallelujah, praise God. Ayan po. At marami na po ay nag-enroll na kay Teacher Alicia Bless Milan. Ano po? At from preschool up to grade 6. Kaya lang kailangan bawat grade ay maka-fill up tayo ng requirement number. Otherwise, ang sabi ng DepEd, doon sa main dadalhin sa Bangkal. Pero we thank God sapagkat ang dami na po nag-i-inquire. Ang dami nag-i-inquire. And thank God, ano po? We thank God. Why? We are committed to share the gospel sa ating mga estudyante, sa next generation, and to their parents. Ang Kaslib couple. Nandito ba ang Kaslib couple? Ang Kaslib couple, sila po ay nakakilala sa Panginoon at ngayon kasama natin nagmimisyon dahil po dumalo sila ng parenting seminar sa eskwelahan at kung saan ako po ay nagturo at doon sila nag-commit ng buhay sa Panginoon. Palapakan niya ho natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ano po? So balikan natin yung verse. Ano po? Balikan po natin yung verse. Napakahalaga po nito. Ano po? Ang sabi po ng verse, no cause for shame. I know whom I have believed. Kilala ko.
Kung sino pininiwalaan ko, siya yung Jesus na nabuhay na magmuli. Ano po? Hindi siya yung Son of God na taga Davao. Hindi po. Hindi ho. Hindi siya yung Son of God. Kung malalaman mo, paano raw malalaman kung ang isang katuruan o ang reliyon ay kulto o hindi? Kapag yung founder o yung kanilang leader ay ine-elevate na espesyal. Tulad ni Kibuloy, ang sabi niya siya ay Son of God. Yun po. Kaya kapag si Jonel Milan ay sinasamba na, kulto na rin tayo. Salamat. Sapagkat hindi ko papahintulutan yun. Tulad ni Apostle Peter, na siya'y sinamba ng mga tao. Sabi niya, tayo kayo! Tayo kayo! Ako'y tao lang kasama ninyo. Kami mga lingkod ng Panginoon upang pangunahan kayo sa paglago. Yes, the Lord appointed us to oversee your soul. But we are not special than you are because like us, kayo man ay tinatahanan ng Panginoon. And we are all children of God. And because you're all children, we have the same access to heaven because of Jesus Christ na nabuhay na magmuli. Wala bang palakpak sa Panginoon? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dyan, I know whom I have believed and am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Verse 13. Ano po? Verse 13. So the word is guard. Ano po? What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith, with love in Christ Jesus. And verse 14, ano po ang sabi? Verse 14, let us look at verse 14. Guard. Pakibasa nga po ulit. The good deposit that was entrusted to you. Again, ano po sabi? With the help of the... Hindi naman ito. Ang sabi, he, who. Ibig sabihin, persona. Persona siya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? The least talked about person in the time of God is the Holy Spirit. The Holy Spirit has been sent by the Lord Jesus Christ to testify about Himself. That's why blasphemy is unforgivable. Why? Because blasphemy is rejecting the testimony and the work of the Holy Spirit. And what is the work of the Holy Spirit? Lead people to Jesus Christ. And if you reject that, how can you be forgiven? Because you reject the ministry of the Holy Ghost to lead you to the Savior. Hallelujah. Kaya po, yun po yung blasphemy. Ano po? Unforgivable sin. When you reject the prompting of the Holy Ghost to lead you to Jesus Christ. Because Jesus is the only way. Hallelujah. But what I'm saying is the word guard, 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 guard. Well, ibig sabihin pangatlo at panghuli mga kapatid, we are strengthened in faith. And therefore, guard that faith. Hallelujah. We need to guard that faith. We need to be proud about that faith. Let us not be ashamed of the faith that we have. Hallelujah. Let us not be ashamed. Let us not be timid about the gospel, about the faith that we have. Hallelujah. Sabi po verse 13, what you have heard from me, keep it as a pattern of sound teaching. Look at verse 13. So magpa-disciple ka. Oh, tingnan niyo po ito. What you have heard from me, sabi ni Paul. Kung ano nadinig mo sa akin, kaya mahalaga yung nagpapadisciple eh. Yung shepherd si Paul, ano po, at dito si Timothy ang kanyang kausap. At sabi niya, keep as a pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. So mahalaga po, nagpapa-shepherd ka, nagpapagabay ka. Ano po, sa iyong Christian life, ano po. Kaya mahalaga po yung ating community of disciples. Mahalaga yung ating mga house churches. Hallelujah, praise the Lord. Mahalaga yung ating mga online. Ano po, praise the Lord. Pwede yung palapakan natin ang mga kasama natin sa house churches sa abroad. Praise the Lord, hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Hallelujah. Because Jesus has risen from the dead, then you are entrusted. With, ano po, sabi natin, una, you and I, ano po sabi natin? Because Jesus has resurrected from the dead, has risen from the dead, you are empowered to serve. Ipaglingkod mo na ang buhay mo sa Panginoon. Huwag ka lang magkasya nagsisimba, maglingkod ka na. Tapikin mo yung nasa kaliwa mo, maglingkod ka na. Nasa kanan, maglingkod ka na. Hallelujah. At kaya dyan sa labas, meron tayo dyan ministry opportunity. Second, we are entrusted with a mission.
Mag-akay ka ng tao. Huwag ka lang maglingkod. Mag-akay ka ng kamag-anak. Kaya meron tayong high five. Pakita natin high five natin. High, is sabihin pinagpe-pray. Yung ating yan. Kaya high, pinagpe-pray, inaangat. Limang kapamilya mo, 5 kamag-anak mo, 5 ka-eskwela, ka-opisina mo, 5 kaibigan mo, at saka 5 mga kapitbahay mo. Not all of them may be interested for the gospel, but pray for them. At habang pinagpe-pray mo, ang Diyos ang magbibigay ng opportunity para boldly you can share Jesus to them. Hallelujah. Kaya po meron diyang QR code. Pwede niyo pong barilin yung QR code. Pero ito po makikita niyo sa QR code. Isulat niyo po ang 5 mga high five mo na tawag dito, madali mong puntahan. Kapitbahay mo lang. Yan po. Yung pangalawa, 5 mga mahal mo sa buhay na hindi mo kapitbahay pero gusto mo maligtas. Yung pangatlo, 5 mga taong hindi mo naman kaano-ano, hindi mo kamag-anak, hindi mo high five, pero nami-meet mo eh. Yung divine appointment, naging bisita sa church, naging bisita sa gawain simbahan, nakasama mo sa bus. Yun, sulat mo. Yan. Tigli-5 po, yan. Susulat niyo po. At ito yung ating QR code. Pakita natin QR code. Yan, barilin niyo po ito ng cellphone ninyo. Mamaya balikan niyo sa ating FB and YouTube. Barilin po ninyo at sulat niyo para po maipagpe-pray po ng mga pastor at ng mga shepherd ninyo ang inyong mga high five. If we stop listing down the names of those who want to experience the resurrected Christ in their lives, we will also stop winning people strategically. Kapatid, hindi aksidente na meron tayong network of relationship. They are the ones God appointed para sa atin po na maakay sa Panginoon. At pangatlo at panghuli, sabi po natin, we are strengthened in faith. Mga kapatid, dahil nabuhay na magmuli ang Panginoon, ang ating pananampalataya is superior than any other faith. Because the object of our faith did not remain dead. He is alive. Pakita natin yung ating picture. He resurrected. He is not just hindi lang empty tomb. Oh, what a wonderful sight if you were there and that you see the Lord coming out of the tomb. That He conquered death. That He can conquer your problem. He can conquer your sicknesses. He can conquer your fears. Hallelujah. And then you can become bold, courageous witness. And you will live beyond yourself. But beyond yourself, you will experience greater plans of God. Hallelujah. Hindi ka na makakukulong sa iyong sariling mundo. He who keeps his life shall lose it. Ang sabi ng Panginoon. But he who loses his life for my sake shall find it. Hallelujah. Mga kapatid, our Christ has risen. Ready to walk with you. Ready to help you when you witness for Him. And ready to honor your faith. Yes, even sa iyong karamdaman, He is ready to honor your faith. Sa mga problema mo, He is ready to honor all your faith. Ano ang pinagtitiwala mo sa Panginoon? Ang Panginoon ay buhay. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patawad sapagkat cognitively